share natin sa audience paano tayo nagkakilala. Baka kasi nakalimutan nila na nagka-work tayo before sa Oo movie. naman. Oh my God. That's like more than 20 years ago. 22 years ago. Mga 2002. bagets. Oo. 2002, two-timer na movie sa Regal Films with Albert Martinez and Wendell Ramos. Yes. Mag-best friends tayo doon. Oo. Tapos, yun, naalala ko yung Maldita Store pa yun eh. At saka ano mo pa lang to, yung talagang at the height of that era, di ba? Oo, yung era ng mga iba na kasi era ngayon. Oo, actually, it's just it's just evolving. Parang bumabalik din naman siya. Pero ibang-iba yung yung environment noon, 'di ba? Kumbaga yung when you go sexy, ang next step mo dun is because you're going to be an A-list actor, ikaw yung mga bida ng lahat ng pelikula, and the mainstream films talaga are the ones doing that. Oo. I can see kasi, kaya ibang-iba, dahil wala pang social media that time, diba? So wala pang, kung mapapanood ka nila talaga nagpapasexy sa film, once na pumasok ka sa sinihan, kailangan mo magbayad, and there's no streaming platforms. Wala pang Pornhub. Wala ba nung time na yun? Siyempre, talaga inisip ko mali ko ba? Hindi ganun ka-established. Okay, basta walang mga streaming platforms, walang kasi kahit sa mga social media, makikita mo na yung mga sexy body ng mga nagpapasexy, first diba? movie ko yun, sa Regal. Oo nga pala, first movie mo yun. Yeah. Ano ang second movie mo after that? After that, Pinaypay. With Direct Joey Reyes. Siya yung director. Si Asunta De Rossi. Regal din. Regal din. Okay. Regal din. And after that? Hala. Ayun na, nag-TV na ako kasi nanalo na ako nun sa Mutya ng Pilipinas. Nagmutya ka ba ng Pilipinas? Oo. Beauty Queen route to GMA. Tapos, tsaka ako nag-venture out sa iba't ibang channels and networks. Pero hindi, paano ka na-discover? Kasi sabi mo, first movie mo yun eh. Paano ka napasok ng showbiz? Okay. I started in theater. So I was in college. Okay. My very, very first play was with Shakespeare play, yung Taming of the Shrew. Tapos si Sir Tony Mabesa, teacher ko siya. Professor ko siya sa theater. Kasi artista and theater, rin siya, di ba? Yes, Professor siya. Oo. Electives ko noon, I was studying at UP. So lahat ng elective ko theater. Okay. Tapos, lagi akong late sa class niya. Sinabi niya sa akin, gusto mo akong pumasa? 0.25, mag-audition ka sa play ko. Edi nag-audition ako, tapos the rest is history. Talaga? And then, ito na, yung Mutya ng Pilipinas, first time na ang nag-host at talagang nag-organize, GMA7. Oh. So, dun talaga, parang, okay, sige, kakatapos lang ng relationship ko, my very first boyfriend was Jong. Tapos naghiwalay kami. Sinong Jong to? Hilario. Naging kayo? Talaga ba? Okay. So, I was like, sige, magpapapayat ako. Parang gano'n. Revenge. Okay. Ganyan. So, nagtatakbo ako sa UP para pumasa ako sa Mutya ng Pilipinas. And then, I became part of Mutya ng Pilipinas and I won. Oh. So, that kind of really introduced me formally to show business. Kasi GMA at that time, after nun, meron na silang mga projects na ka-line up for you. So, nauna muna ang TV projects bago ka nag-movie? Yes. Ano yung pinakauna mong nilabasan na TV? Hala. Series or guestings? Puro guestings eh. Hindi ko alam yung unang-una, pero definitely mga Kakaba-Kaba, Daddy Dodo. Oh my God. Okay. Diba? Ganun. Oh my God. Yung mapapakita yung age ko. Hindi na makaka-relate yung mga Gen Z ngayon. Basta sikat na mga shows yun ng GMA before. But actually, even with the other channel, meron din ako kasi naman, nung time naman na yun, hindi ka pa exclusive? Hindi. Never ako naging well, with GMA, nagkaroon sila ng parang artist pool. Pero even with ABS, I was really doing it also. Ano naman ako noon? Artist, hindi siya artist center, para siyang Star Circle pero mas on the support side. Teka lang. So yung mga Okatokat, ganyan. Okatokat! Sino ba? Okatokat sa
two yun, di ba? Oo, two Si siya. Aga. Si Ata ba? Si Aga. Iba-iba. Para siyang para series siyang, din siya. Oo, na Okay. about, parang horror siya. horror Every din. mga spirit questers At kayo. least hindi naman natin naabutan yung Regal Shocker. Yung mga, yung mga ganon, yung mga... May isang nakaabot nun. Meron ba? Nag-umpisa nung bata. Meron ba? Oo nga. Naabutan. Nasa Shake, Rattle, and Roll. Oo. Naabutan ko yung time na yun. Magkasama kami nun. Oo. Okay, Shake, Rattle, and Roll. Si Ice. Oo, ang tulay. Oo. 15 ako noon. Tapos si Matet, siya ako. Ganun kami kabata. Okay. So yun, parang more talaga eh. I've always been doing support roles. Oo. Kaya nga parang for a time, sabi ko, Diyos ko, parang ano ba talaga yung path ko as an actress? Kasi diba, syempre kahit pa paano, may dream ka na. Oo. You wanna do something na would showcase your craft as an actor. Oo. Kaya ako nag-indie. Kaya ka ako nag-start na maging independent actress. Okay. Siguro kaya mo binalikan kasi nagkaroon kayo ng play ni Aiza lately eh. Yes. Kasi you're a theater actress pala. Oo. More, before I became anything, before TV, before it was really stage. So anong feeling na binalikan mo ulit yung, is it your first love? O hindi naman? Well, I would say that siguro hindi ako artista ngayon kung hindi ako nag-start doon. Sa theater. Kasi iba ang theater sa film eh, di ba? Oo, tsaka tinuturo sa'yo yung foundation mo and yung instrument mo as an actor. Like how, doon ko natutunan na may mga techniques pala para mas magaling ka na artista. May mga gagamitin pala about yourself, your past experiences. How do you use that, diba? To portray a role. So, kung hindi ako nag-start sa theater, siguro yung kumbaga what I know now about acting, hindi siya magiging ganun kalalim. Okay. So, pero mahirap bang adjustment from theater to film? Kasi ako, I've never done any plays. Hindi ko pa nagagawa ever yun sa entire career ko. I would say it's coming from the same truth, pero ang laki talaga ng difference when it comes to yung, the style. Diba? Kasi maraming externalization na ginagawa pag theater. Kasi, ang camera, kahit na pumikit ka lang, nag-iba ka ng reaction, kuhang-kuha niya. Hindi nakikita yon sa theater. So, sometimes, kailangan mong magkaroon ng mga physicalization. Yung mga wide talaga. Di ba? O kaya, yung mga blockings mo, kailangan mas maging aware ka. Kasi, ang audience mo, yung buong nanonood sa'yo. Compared to film, the camera is your audience. Diba? Yan yung mata. Yan yung mata na nakakakita ng lahat. So, as much as possible, very internal yung process mo as an actor. So, but knowing both of that and combining it, it's I think dun mo talaga masasabi na parang, oh wow, ganap ka na artista. Pag na-try mo pareho, no? Kasi, siya eh, ang nangyayari naman, pag masyado kang internal as an actor, when there's a need na i-physicalize natin yung mga characters natin. Siyempre, may mga ibang roles na parang kailangan may physical aspect siya. Hindi natin nagagawa. Kasi sanay na sanay tayo na parang kibot lang na mata, eye movement lang, parang yun na yun. Yeah. Paano mo in-embrace yung pagiging supporting role mo? Well, I've always seen myself as parang walang maliit na role. Totoo. Ba? Only insignificant actors, diba? Ako, tumatanggap ako ng supporting roles kahit nagbida ako noon. Diba? Kasi doon ka natututo. Yes. Sana lang, wag kang mabox lang na gano'n. Diba? Yes. Na parang, sana makita nila yung potential mo na while you can do a lot of character roles, there can also be a path for you para gumawa ng isang bagay na ikaw ang magdadala ng film. Malaking responsibility na yun. Totoo. Pero, di ba, parang... Pero, aminin natin, ang supporting role din, mahaba ang buhay sa industriya. Yes. Kasi, minsan, pag na-box ka na rin as laging bida, tapos hindi ka na masyado mainit, wala na, di ba? So, yung iba, na-depress, yung iba, hindi nila matanggap na supporting role sila. Pero yung iba naman, nagda-divert into supporting role. So, it's up
to the people diba? To the person. I mean, look at the late Eddie Garcia. Diba? Bida hindi lang siya, naman siya diba, kilala before? bilang bida, naging kontrabida din siya. Kontrabida, yes. Naging director siya. Oo. And who could say that they have done 600 films in their 600 lives? films ba nagawa niya? Yes, that's why he's an icon. Ilang beses ko ba siya nakasama? Mano po, Emong Salvacion, tapos akong mawawala ka. Basta tapos sa ate, 4-5 times ko siyang nakasama. Diba? Oo. Sa support naman, Mon Confiado. Yeah. Diba? I'm sure he has done like Hello, Mon 200 Confiado. plus 300 movies. Uh-oh. Because, yun, he's always open. Pag character actor ka naman, yun naman ang open sa'yo. Like, wala kasing expectation ng audience sa'yo na kailangan ganito lang itsura mo. So, he can actually transform into yun. So, nakakatuwa yung sinasabi mong longevity, nakakatuwa siya for actors. Ang tagal na rin yung artista. Oo I'm sure, naman, hello. Hindi kaya naka-100 pelikula na rin siya. More than, di ba, More than si Mon, feeling ko. Okay, anong genre pa ang gusto mong gawing role o hindi mo pa nagagawa? Meron ka pa bang hindi nagagawa na genre? Action. Or na, hindi ka pa nag-action? Hindi pa. Talaga? Like, sarap siguro nun, no? Kasi, parang feeling ko din ng asawa ko makakita ng mga femme fatale roles na, alam mo, badass mga Lara Croft type. Yeah. Wow. Number one, ma-encourage ako magpapayat. Oo. Yes, kasi kailangan mo mag-training, kailangan mo, syempre, yun. Diba? Pero it's something that's really exciting for me. Kasi halos lahat ng mga ginagawa ko, dramatic roles, yes, diba? Oo nga. Comedy. Comedy? Hindi ka pa nag-comedy ever? Well, hindi siya yung talagang, yung Pinaypay ba? Comedy? Oh yeah, pero I was a guest dun eh. Hindi talaga siya yung support na malaki. I was really para a cameo as a beauty queen. Okay. Ako yung nagbigay ng crown kay kay iba rin kasi ang timing ng comedy eh. Oo. Nakaka-challenge din. And because I did nga the play, yung choosing. Syempre, I co-created it with Ice. Oo. So, si Ice is naturally gifted. Like, ang galing niya talaga sa comedy because aking TVJ yan, di ba? Oo. So, pag nakikita ko siya, sobrang na-amaze ako na ang galing niyang mag-crack na, he can light up a room. Punchline. Mga punchlines, ganyan. So, yung mga comic relief, siya yung nag-add nun dun sa play. Sayang, hindi ako nakapanood. Buti pa yung sister-in-law ko napanood. Oo. So, yun. Sabi ko, oh my God. So, I did a part there, yung, I was talking about my elementary crush. Pinag-usapan mo yung Shider. Oh my God, diba? Shider! Oo, diba? Baka may Bioman pa dyan, ha? Red one! Tapos ako si Annie. Si Annie. Grabe, hindi na makaka-relate ang Gen Z dito sa mga Shider at Bioman at saka mga 90s references. Oo, mga 90s. Yung play nyo, meron bang repeat yan? Para naman yung mga hindi nakakatch ng choosing, yes, diba? Choosing. Mapanood kayo ulit yung play yes, nyo. November. November. 23 to December 1. Ayun. So, may run ulit sa same venue. Hindi na. Quezon City na. Quezon City. Oo, kasi ang daming mga taga-QC na nagsabi na parang, hindi talaga kami kasi nagpupunta ng BGC Makati. ba yun? Oo. Well, Circuit Makati. Circuit Makati. Yeah. Oo nga, kasi galing Pasig yung sister-in-law ko. Oo. Diba? So, at least ito ngayon, at saka taga dito, mga batang QC kami. So, it's nice to really bring it to Quezon City. So, excited kami. Mag-ano na kayo, kailan mag-out ng tickets? I think by, September. Paglalabas na ng tickets para in time for the November show. Okay. Watch out, choosing for the rerun ng kanilang play. Anong mga napapansin mong traits ng mga artista ngayon sa artista noon? Siyempre, ikaw, ang dami mo na nakatrabaho din. Ang dami mo na nakasalamuha. Tapos, naging, ka pa ng FDCP. Tama ba? FDCP. Okay. Siguro kasi parang nabuhay na yung, nasa era na ng instant, yung mga artista ngayon. Nakakalimutan nila that it really, this job, may give you instant success, pero it can also bring you down instantly. Totoo. Diba? Kung hindi
ka marunong rumispeto sa trabaho mo at sa mga tao na nasa paligid mo. So, yung simple lang na parang magbigay paggalang ka sa mga mas nakakatatandang artista sa'yo, kilalanin mo sila, you go out of your way to just, find out who are you working with, makes a big difference. So, minsan, nagtitaping pa rin ako, dadaan-daanan ka lang ng mga bagong artista. Na-experience ko rin yun. Diba? Na parang, samantalang tayo, parang, napaka-ano nun. Oo. Napakalaking, parang it's almost blasphemous pag hindi ka nagbigay galang sa mga senior actors or yung mas nauna sa'yo. Parang it's a scene sa mga seniors, diba? So, yun yung nakikita ko. Parang, kasi sumikat sila naramdaman nila yung instant sikat. So, kala nila it's forever. Ako, I would say na kaya rin naging mas malawak yung pagkilala ko at pag-appreciate ko sa industry. It's because of Ice. Ice has been in the industry for almost 38 years. Can you imagine? Hindi naman edad yan, di ba? Well, he started at 3. I know, right? Di ba? So, nakikita mo sa kanya, he's one of the most humble persons I've ever met. So, that's true. Hindi mo makikita yan na parang ang taas ng ere, ito ko, dapat ganito yung, wala rin siyang ganon. But at the same time, pinagdaanan niya na yung nalaos, sumikat ulit, naging malamlam yung career, lahat na. Lahat, So, if there's one thing na talagang nakikita ko sa kanya, ang hindi nagbago sa kanya is yung respeto niya sa lahat ng katrabaho niya. From our crew, to the pinakamataas, to his peers. And unfortunately, yan yung kailangan talaga na always constantly isipin ng mga artista natin ngayon. Well, kasi, sinasabi ng iba kasi hindi nila kilala, hindi nila naabutan, hindi sila nanonood ng TV. Pero dapat, kung kunwari sa isang dressing room, nakita mong naka-makeup yung tao or mini-makeupan, kasama mo, kasi artist room siya alam mo, kasama mo yun. So, just or introduce smile. Yourself. Just smile. Hi, my name is Liza. Isa po ako sa mga artista dito. It doesn't matter kung mataas or hindi. Yun nga di ba? So, porket mataas, tsaka ka lang lalapit. Kaya nga. Diba? So, iyon yung sad part na wala yung ganung training, na yung ginawang training sa atin before. Hindi ko alam. Siguro dapat kung may nag-handle sa kanila na matagal na sa industry, iyon ang i-train sa kanila. Yes, definitely. Kasi talaga yung iba, yun nga, instant sikat, parang instant yabang na rin. But there's one thing naman na gusto ko sa mga artista ngayon na hindi natin nakaya before. Ano? To be able to speak up when they feel that there are things na kailangang ma-address about our industry. Di ba? We also lived in an era na it's just blind obedience. Di ba? O sumunod ka na lang. O kaya shut up ka lang. Pag nararamdaman mo nang naabuso ka na, hindi ka pwedeng magsalita. This woke generation has its advantage. Kasi hindi na sila natatakot magsalita at, i-ask na kilalanin yung mga karapatan nila. Maybe because of the, yun nga sinasabing freedom of speech and because of social media, diba? Kaya siguro parang ganun na rin sila Exactly, diba? Tsaka, it's an enabling environment na nakikita naman natin ngayon, merong mga I was just talking to my husband about it. Yung Me Too movement, hindi nakarating sa Pilipinas yan. Kahit na alam natin na palasak sa industriya natin yung mga ganon. Diba? Maraming mga kababaihan na inaabuso sa industriya na to or hindi kinikilala yung mga karapatan nila. Pero meron din ng kababaihan, merong bagong issue. Exactly. So why does it, for me, and I'm not saying about that, I'm not saying that it's wrong. I'm just saying that it took a man to actually, for the industry to discuss this. But, there are a lot of women who have probably experienced the same thing. Ikaw ba medyo naka-experience ka ba ng exploitation? Oo, no. Ako, may kukwento ako. Pero syempre, hindi ko na, yun nga pinagpapag-usapan na lang natin. Hindi ko na binroadcast nung time na yun. Kasi syempre, hindi na,
merong one director, basta baguhan pa lang ako noon, marunong ka ba humalik? Sabi ko, kasi parang gusto niya akong turuan humalik. 'Di ba? Kasi mag-start na ako mag-kissing scene eh. Kaya sinabi ko, kahit hindi ko alam, naririnig ko lang, oh, opo, marunong ako, French kiss pa nga po eh, gumaganon ako. Okay, parang, 'di ba? Kasi parang gusto niya akong turuan humalik. Oh my God, 'di ba? Ako naman, estudyante pa lang ako sa UP. So, syempre, kahit pa paano meron kang kalahiyala. Kung ano yun, di ba? Hindi ka pa ganun ka-expose. Yeah. But that's the time kasi, year 2000s, talagang, hindi kasi sikat kung hindi ka dadaan sa path na yun. Kung pa-sexy ka and all. So, I was called sa isang production. Pinapunta ako sa banyo, pinaghubad ako. Tapos, tinignan yung boobs ko kung malaki or maliit, kailangan ko mapagawa or wala. Oo, parang kang commodity. In fairness naman, hindi ko na-experience yun. Oo, diba? Okay. So talagang, alam mo yung uuwi ka na, what just happened? And ako naman, ginawa ko. You know, but I mean, I really took off my top, my clothes. Tapos, ay, maliit. So, may gano'n. Grabe na. Gano'n. Ewan na pangalanan. Pero, because yun nga yun yung kalakaran. Parang, it was okay. Parang, na-normalize siya sa industry. Na kasama siya kung gusto mong sumikat, parte ito ng buhay. Di ba? Parte ito ng pag-path mo to success. But after that, talaga, I fired my manager. Parang, sabi ko, dapat ikaw nagpo-protekta sa akin. Ba't mo ko pinapunta doon na gano'n yung sa akin? Akala ko pa naman, syempre excited ka, bibigyan ka daw ng malaking project. Tapos uuwi ka, nag-iisipan mo siya, bakit ko naman, nag-aaral ako sa UP, tapos naghubad ako. Tama ba yung ginawa ko? Parang gano'n, di ba? Oo, yung gano'n di ba? You start to question yourself, and you think that you're not traumatized, and I don't think that it was something na parang, is yung sobrang yung parang, it really affected you. But it lalabas at lalabas yun in other ways. Yeah. So, yun. Kahit parang bin-brush off mo, pero somehow parang, naalala mo. Kaya lang siguro malawak din yung pangunawa mo eh. Oo. Kaya hindi ka dumating sa point na talagang traumatized. Yeah. And at some point, parang you feel na parang, yun nga na-normalize siya. Walang guidelines that says, wala tayong guidelines on consent. Ano ba yung hanggang saan pwede? Yes. Diba? In the era of, diba, ngayon nga, may baka mga sa mga nangyayari ngayon, baka ma-wake up. Oo. Kailangan. Kailangan kasi, again, diba, ma-wake up ang industry. Kaya nga, buti nga na na yung Eddie Garcia law. Yes. Diba? Biro mo. Ganun na tayo. Zombie na tayo kakataping. Exactly. Kaya sobrang malaking bagay yung 16 hours. Yun. Sa atin, lalo, di ba? In other countries nga, yes. mas konti. Mas less pa. Anong most memorable projects mo sa industry natin? Sa showbiz? As an actress? Of course, yung, I did this film entitled In Nomine Matris. So, In the Name of the Mother. Aside from the fact that this is where I won Best Actress sa saan? New York. Wow. Sa San Francisco. Saan mapapanood yan? Congrats. Thank you. Pero matagal na yun. Oh my God. Pero kahit nasan mapapanood ba? Kung I gusto think nasa OneFlix siya. Sa? Yung OneFlix. Yung streaming platform ng FECP. Andun pa rin siya sa OneFlix. It's an app, no? So. It's an app. It's an app. Tapos, doon din ako nanalo ng Metro Manila Film MMFF Best Actress New Wave, kasabay ko si Ate Guy. Yeah. Wow. And it's a flamenco film. It's one of the first dance films. So na-combine yung career, na-combine yung passion ko as a flamenco dancer and as an actress. So, kasi nga, di ba sabi mo nga nagda-dance ka? Sige nga. Nandun yun sa film. Ang role ko nun is I'm a young flamenco dancer. Hindi naman may pagka-Black Swan nito. Parang ganon, no? Kasi pinagpalit ko yung, parang may nangyari sa akin. Na parang, if I choose that path, hindi na ako pwede magsayaw. Pero, pinili ko pa rin yung ambition ko. So, it's like really going for your ambition in exchange of
may consequences siya. Yeah. So, yun. Anong title ulit para? In nomine matris. 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 Para siyang Latin word. In nomine matris. So, sa ano yun? Oneflix, mapapanood. Okay. Anong napansin mo pagbabago sa mga films noon at saka ngayon? Okay. Well, when I say noon, ito yung era na hindi pa digital. Yes. Siguro yung film pa lang. Mas meron tayong sense of intentionality. Yung alam natin na ito lang yung number ng negatibo mo. So, pag ginagawa natin yung pelikula, sinisigurado natin na lahat ng elemento maayos. Lights, inaral yung eksena, mas prepared tayo. So, nakikita mo yun reflected in the films. Mas mataas yung quality ng pelikula natin before kesa ngayon. But in the era of digital, dahil ang dami mo pwedeng... Tsaka mas pamura ng pamura yung exactly. budget. Kasi nga, wala nang standard. Kasi dati, hindi ka pwedeng gumawa ng pelikula ng hindi 35mm. Yes. Hindi ka pwedeng gumawa ng pelikula na hindi pare-pareho yung negatibo na ginagamit ninyo. Iba yung ISO ng bawat isa. So, ikaw, mas nagpe-prepare ka as a cinematographer, tama ba? Mga cameraman natin dito. Pero sa digital, kaya mo naman i-post, ibaguhin sa post, tapos kaya mo naman burahin yung isang eksena. So, nawala yung sense of standard natin. And for me, more than the content na meron tayo ngayon, more than the klase ng kwento na meron tayo, nawala yung natin, yung respeto sa technical. Ang technical, Tsaka noon, di ba parang pag gumagawa ng film, mahina ang 10M. 10M for a film. Yes, so, talaga mga 10M, 20M and above. And it reflects, nakikita mo talaga siya, na nakikita mo siya sa taas ng quality ng pelikula na meron tayo. I mean, if you look at our Jose Rizal, our mga Marilu Diaz-Abaya films, grabe yun. The Lino Brocas, and kitang-kita mo talaga na iba yung pag-craft ng film. So, yun. So, yun nakikita ko technically, parang doon tayo bumaba. But in terms of pagkukwento naman, siguro dahil din nagkaroon ng iba't ibang nagkaroon ng platform for different voices, hindi naging diverse yung pelikula natin. Yung regional cinema natin ngayon, mas marami nang gumagawa ng pelikula na galing Mindanao, mga Bisaya, mga ibang language. Tsaka iba-ibang no? Hinaluan na nga rin tayo ng mga foreign. Yes, diba? May mga collaboration na. Collaboration. Okay, so enough na tayo sa showbiz thing. Kasi ito, nagkakilala tayo, hindi pa kayo ni Ice, nagkakilala kami ni Ice, nagkasama kami, hindi pa rin kayo. Hindi ko natanong ever sa inyo, paano ba kayo nagkakilala? O malamang natanong na sa ibang interviews nyo, pero ako kasi hindi ako masyado marites ng konti. Marites ng konti, pwede ba yun? Nagkakilala kami, I was just new sa college. And siya senior high school. Talaga? Magkakilala na kayo noon. Pero syempre, hindi pa kayo naging nagkakilala kami sa nagkakilala kami sa TV. may parang parang may echo. Parang may echo dito sa studio natin. Okay. Sandali, college, nag-aaral ka ba noon nung gumawa tayong movie? Hindi pa. College ka noon? Gumagawa tayo ng movie. Tapos na ako mag-aral. Tapos ka na mag-aaral. So, nagkakilala kami ni Ice before pa noon. Okay, nagkakilala na kayo ni Ice bago pa tayo gumawa ng film. 1999. Okay, and then, paano kayo nagkita ulit? Or may constant communication kayo? So, parang naging kami noon. Kailan? Kasi si Ice, first and only same-sex relationship ko siya. Pero, ever since, I've always been in heterosexual relationships. May communication na kayo during nag-movie tayo? We stopped talking nang nag-movie tayo. Bakit? Kasi nga parang may boyfriend kaya tayo noon diba? Tapos at 1999 or 2000, iko-confront mo yung, bakit parang nagkakagusto ko sa babae to, please. Lesbian ka? Parang hindi po ready. Kasi
hindi naman siya yung parang ngayon na it's so cool to be you, diba? To celebrate the real you. Okay. So ano yun? Bakit ako nakakagusto dito? So ibig sabihin, lesbian ako. Parang ganon. Okay. And pag hindi ka handa tanggapin yun about yourself pa, iiwas ka syempre. So, it had to end. Parang ganon. Parang, ano ba yan? So, nag-stop So, nag-stop yung communication namin. Until 2013, nung nagkita kami ulit. After 13 years. 13 years kayo hindi nag-usap? Well, parang ganon. So, may mga pagkikita kami throughout those times. Pero, hindi siya yung talagang para mag-usap or para i-revive yung ano meron. So, saan kayo nagkita nung 2013? Sa UP. Sa UP? Anong meron? Tinweet ko siya. Tinweet mo? Anong tweet? Kasi hindi ako ano lang ako sa Twitter eh. So, sa DM? Parang ganon? Direct ganyan message? din ginagawa ko noon. Ini-discover ko, ano ba itong Twitter na to? Hindi talaga ako ma-Twitter. Okay. Yung tatay ko, sabi sa akin, gusto mo bumalik dito sa Pilipinas? Kasi yung pelikula ko nga na Inomen ni Matis, pinalabas sa MMFF. Sabi niya, gusto mo sumikat dito? Gusto mo makasama ulit sa industry? Matuto ka magganyan kasi dyan sumisikat yung mga... yung Twitter. Sabi pa niya, tingnan mo si Vice ganda. Kasi mga ganun talaga. Talaga? Turuan niya ako. So, I was checking it. Nakita mo siya? Nakita ko siya. So, I followed Ice. And then, siguro, in one of the times na nag-check ako, nakita ko may picture siyang may kasamang ibang girl. Kasi, meron siyang Sino yung ibang girl? Teka. Meron siyang may matagal siyang girlfriend eh. May matagal siyang girlfriend, di ba? Si Chen. Oo, may na-meet ako. Yeah. Na-meet ko si Chen. I'm sure marami kang na-meet. Hindi, parang si Chen lang. In fairness naman ha. In fairness. Si Chen lang na-meet ko. Hindi, in fairness, si Chen lang na-meet ko. So, yun. So, tapos, iba, hindi siya. Hindi siya yung nakita ko. It's another girl. Pero barkada lang pala namin. Okay. So, parang nagselos ka? Hindi. It's more like, iba na. Okay, mag-message ako. Kasi medyo... may chuwari-wap dito. Okay, so diniem mo. Oo. Parang, hey, remember me? This is Liza. I'm in town. Okay. Let's meet up. Ganon. Okay. So, nag-exchange kami ng number sa DM. Tapos, nag-text kami sa isa't isa. And then, we saw each other January 8 sa UP. Sa Chocolate Kiss. Yung chocolate, yung cafe doon. Yung cafe. Buhay pa ba yun? Wala na. Wala na. Okay. And then, so, doon nag-rekindle yung... So, parang kita kami, tapos... May spark. Siguro kasi I was already parang 30 plus. Andun ako sa, this is one chapter in my life na hindi ko na pangatawanan, hindi ko na, kasi I was afraid. Hindi pa ako accomplished as a person. Pero may daughter ka na nun. Oo. So, andun ka na sa parang, tapusin ko tong chapter na to. Total, wala na akong pakialam. Accomplished chef ako. I was already a chef. Tapos, I was living in the States. So, sabi ko, sige nga, try ko nga. Tapos yun. And single ka that time? Well, single kasi hiwalay na kami. Yes. So, okay. And then, doon na, tuloy-tuloy na. Hindi na naputol ever. Yes. Yung parang akala ko, temporary lang. Something gives you a reason to stay and to pursue the relationship. Parang, alam mo yung minsan, gigising ka. I really believe that being in love and loving a person is always a choice. So pagising mo sa umaga, yung parang, kahit nasabihin mo sa sarili ko na hindi, tapusin ko na to. And everything around you just tells you that, no, this is the right path for you. This is the right relationship. Pero mabait din kasi talaga si Ice eh. Oo naman. So, ilan taon na kayo together? Together 11 years. Married, magte-10. Ay, grabe. Parang, so 1 year lang kayong boyfriend-girlfriend. Tapos, parang gano'n. Ilang months pa nga lang, parang nag-commitment ceremony na kami sa Las Vegas. Kasi at the time, we didn't know na ma-approve yung same-sex law in the US. Yeah. So, in 2013, so ito na yung parang, sige, mag-aal sa baluta na ako. I was packing my stuff in LA, nakatira ako sa Los Angeles. Tapos siya, meron siyang
kung may Vegas show siya or something. Oo. O sabi ko, tara, let's have a commitment ceremony. So, ayun. Sa lake, sa Vegas, ganyan. Kami lang dalawa. Oh, yeah. Paano mo hinandle yung mga judgment sa'yo, nung naging kayo ni Ice, and nag-ano kayo sa Las Vegas? Ano talaga, talagang iniyakan ko yan. Alam mo yung parang, again sasabi, wag mo nang basahin. Hindi pwede, di ba? You need to know also what people say about you. Para hindi ka oblivious, alam mo rin how to handle yourself. Pero between the two of us, siya yung sanay talaga sa social media. Hindi naman ako sikat na artista para atupagin ko yung mga social media. It wasn't until naging kami. So, masakit kasi alam mo yung mga marireceive mo na talagang hanggang ngayon talaga tumatakso sa utak ko. Parang, sana ma-rate na lang kayong dalawa para maging babae kayo ulit. Yung ganun na kagrabe. May ganung... Oo. Ang harsh naman nun. Kung sino man yan. Super. Grabe naman. Lahat na ng Bible verses na bato na sa amin. Kabisado ko na nga yung mga Deuteronomy, mga gano'n. So, it was parang nakakalungkot kasi we pride ourselves or itong bansa natin na may freedom of speech tayo kasi binibigyan pagpapahalaga natin yung kalayaan natin para mag-express ng sarili natin. Pero sumobra naman yung iba, di ba? Wala na accountability. Oo. Parang keep it to yourself na lang. Oo. If you can't say anything good, di ba? Oo. Or if you want to engage on something like this, like halimbawa, may mga conservatives na gusto nilang maintindihan bakit ba kailangang maging out ang isang couple. We can engage in a discussion, pero yung magbabatuhan tayo ng mga masasakit na salita. Oo. Kasi you don't know kung ano pinagdadaanan ng isang tao. Yeah, for sure. Siyempre tayo, public figure tayo eh. Parang akala nila, siyempre we're still human being, di ba? Hindi naman tayo na bato na. Yes, na hindi ka nasasaktan. Umiiyak din tayo, na-hurt din tayo. I follow you kasi sa Instagram also and Ice. Nakikita ko yung closeness ng daughter mo and Ice. Kamusta sila? Nandito mo na ba siya? Di ba nag-aaral siya sa abroad? She's, right now, she's incoming junior. Oo. Pero, di ba, uso yung mga advanced placement classes doon. Parang nagtitake ka na ng mga college preparation class. Nagtitake siya ng biophysics and robotics. Wow. So, nagulat kami kasi dito, petics lang yun eh. Talaga, alam mo yun, yung ang talino niya naturally. So, parang hindi niya kailangan ganun grabe mag-effort. So, I guess yun yung nagawa sa kanya ng being in the US. And sobrang natutuwa ako sa relationship nila ni Ice kasi nakita ko close sila eh. Super. And ngayon, kasi nga yung ginawa niyang robot, parang wala BB-8, and Star Wars fan tong si Ice. So, nagkakaintindihan silang dalawa na kahapon nakikinig lang ako, nung nag-usap ko, nakikinig lang ako sa kanila na parang, hindi ko naintindihan yung pinag-uusapan nila. Pero sige, natutuwa ako dahil nagsishare sila noon. Iba yung the relationship they've developed. Nakakatuwa, di ba? Kasi not all naman na parang ganun ang closeness. And at maybe siguro yung pagpapalaki mo rin sa daughter mo. And kung paano mo na-introduce tong naging open-minded siya. At saka lahat, yung stages ng pagiging close nila ni Ice from ate, to tita, to baba, to dad. It was all on her own. Like, nagulat na lang kami na out of the blue she said, like, can I call you dad? So, ibang klase yun yung hindi mo pinilit eh. Naiyak si Ice? Hindi. Naiyak yung anak ko dahil hindi siya naiyak. Kasi si Ice, minsan may pagkabato yan. May pagka-dense. Yung pag umiyak, pag napaiyak ko yan, tapos nag-aaway kami, parang, yes! Talaga? Oo. Siguro nga kasi sa tagal na sa showbiz, alam mo, minsan ganun na ako. Oo, yung parang may wall ka na. Kaya kami ni Dave, parang insensitive daw ako minsan. Sabi ko, hindi naman insensitive, kaya lang ayoko nang umiyak. Kasi ang dami ko nang iniyak sa showbiz, ang dami, umiiyak na rin ako sa pagharap sa camera, kaya parang itong maliit na bagay, hindi ko na kailangang iiyak, diba? So parang may mga ganun, hindi akong maintindihan. Pag siguro, I guess, ganun na pag matagal na sa showbiz, hindi ka na naiiyak. Oo. Okay. Paano nyo naman inaalagaan yung isa't isa ni Ice? Sweet ba si Ice? O mas sweet ka?
Umi-echo talaga. Baka parang ako ikaw. Ano siguro ako, sa language of love, yung acts of service. Acts of service. Diba? Si Ice, anong language of love niya? Time. Kasi napaka-precious ng time kay Ice. Oh. Alam mo yung tipong, kung hindi kanya, kung small talk lang to, itutulog ko na lang. Yung ganun siya, di ba? Hindi siya mag-aaksaya ng panahon. Kung ano nang nonsense naman yan. Yeah, ganun siya. Oo, kaya nga akala ng tao sa kanya suplado eh. Oo, diba? Mukha siya suplado. So, at siya yung okay lang na, ako kasi halimbawa, umuok sa isang bagay. I really feel bad pag hindi ko nagagawa. Oo. Siya hindi. Okay. Ano magagawin ko dyan? Yung ganun siya. So, pag binigyan kanya ng oras, napakalaking bagay nun. Diba? And he does that for me. Yung tipong, hindi mo yan magigising sa umaga, So, pag pinag-drive niya ako ng umaga, ay, mahal talaga niya. Ganon, diba? Okay. Hindi ko naman napapakita sa kanya. Okay. So, yun, in terms of that, he's always there. Ako naman, hindi niya kailangan sabihin sa akin yung mga bagay na kailangan kong gawin sa kanya. Like, I'm naturally, ako nag-aasikaso ng lahat ng bagay sa bahay. I naturally took on the role as his manager kasi I want to protect him. I want to make sure that, he's taken care of. Yung ganon, yung parang, natural na ako yung nagluluto, ako yung nagkukumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay. Yung, kumpuni? Talaga? Oo, ako lahat ng mga project sa bahay, ako yan. Oo, pag-manage ng mga staff, ng mga kasambahay, pag-manage ng office. Yun, parang sa akin, that's how I show him na I really take pagpo-produce ng mga shows niya, conceptualizing things and working with him. So, yung gano'n, yung hindi niya kailangang i-ask sa akin. Anong pinaka one trait ni Ice na talagang super gusto mo? Well, aside dun sa grabe yung pagiging naturally funny niya, yung sense of humor niya is, he has this charm. Like, grabe yung charm niya. Oo, yung tipong bad day ka na, tapos biglang hihirit lang siya, natatawa lahat. Yung mayroong siyang ganung karisma. Di ba yung karisma? Siguro kaya rin ako naging sobrang passionate for the things that I believe in. My advocacy about living your truth in the LGBT community. It's because of him. So yun, parang asan na nga ba ako? Yung integrity niya talagang hindi matatawaran. So, gusto ko kay Ice yung integrity niya. Yung, siguro kaya rin ako naging sobrang passionate. And I also found my own passion. Kasi, nakikita ko kay Ice yun, yung napaka-maprinsipyong tao. At saka wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Totoo. And for a person like him, na pag nasa industry ka, lagi mo iisipin yung sasabihin ng ibang tao kasi pwedeng ikasira ng karir mo, pwede kang mawala ng trabaho pag nagsalita ka about something, pwede kang i-cancel or hindi siya natatakot doon because he believes in his truth. And yung tapang na yon, I really, really admire that from him. So, parang feeling ko na-rub off siya sa akin. Especially when I was with FDCP, I was given the chance to really serve the industry. Maraming mga sakit yung industriya natin na hindi na lang tayo magsasalita kasi natatakot tayo ma-cancel, natatakot tayo mawalan ng trabaho. Siguro kung hindi ko nakita kay Ice na you can say your truth and still be respected, siguro hindi ko magagawa ng tama yung trabaho ko noon. Kasi, syempre, makakabangga mo, producers. Dahil pinagtatanggol mo yung mga siya workers. Siya yung naging inspiration. Yes. He was such an inspiration to really, live authentically. Yeah. Yan si Ice. Nakakatuwa naman. Yeah. At saka, siya, sobrang selfless na tao. Si Ice. Wag mo lang agawan yung kinakain niya. Lalakihan ka ng mata nun. Talaga ba? As in, ganyan, no? So, kumakain siya ng chicken.
syempre, tinatabi niya yung balat. So, akala ko parang, ay, ayaw niya. Okay. So, kinuha ko. Okay. Sabi ko, ay, ayaw mo niyan. Sige, kinakain ko. Habang kinakain ko, tapos nakatingin lang siya sa akin ng matagal na, bakit niya kasi tinanggal yung balat? kasi nga, last daw yun. Ala! It's the most special part. So, kasi ako, pag tayo kakain, di ba, sabay yung balat at saka laman, di ba? So, hindi. So, nilakayan niya ako ng mata. Nilakihan ko rin siya ng mata. Okay. Bakit? Hindi ko pwede kainin? Bumili na lang siya ng chicken ulit. I love it. Mahilig pala to sa balat. Ay, parang anak ko. Tsaka talaga yun siya, yung pag may tanungin ka niya anong gusto mong kainin? Huwag kang kaarte-arte na, ayoko, it's okay, I'm fine. Okay lang kahit ano. Kahit ano. O kaya, sige tinanong kita, pag ako umorder, huwag kang kukuha sa akin in order ko. Yun siya. So funny. So, yan yung mga natutunan ko sa kanya na ugali. So, thank you. Thank you for sharing your story and for answering talaga. I enjoy this. Thank you, Ara. Ako magte-thank you kasi ang tagal na nating huli nagkatrabaho. Yes. Nagkita nga tayo sa Asia Slashes. And natuwa ako na pumayag ka magpa-interview dito. Oo naman, na-miss kita sobra. Ikaw din, na-miss ko. Magda-dance, di ba? Yes! Dance at saka Pilates. Yes! May mga plano na kami. gagawin kami together. Any projects you want to promote, concerts, play, movie? Well, for sure, I want to invite everyone to please watch Ice's birthday concert. It's entitled Ice Higuera's Videoke Hits, the OPM edition. So, pangatlo na namin to na, I would say, yung series ng shows. And it's gonna be at the Music Museum on September 13. It's a Friday. It's gonna be super fun kasi fan experience siya. This is the first time talaga na bababa si Ice para makipagkantahan sa inyo. At papaakyatin kayo sa stage para makisabayan kayo ng videoke sa kanya. So, masaya yun, siya. Parang ang laking no? Oo, it's the ultimate videoke concert experience. Oo, sobra. Tsaka syempre, it's an homage to all OPM. Papa-block off ko na sa schedule ko yan. September 13. Please. Ayun. Kahit may taping ang Pajak Princess. You can buy your tickets at at Ticket World. At saka sa Fire and Ice Live din, 0917-542-0303. Ayan. And yung play? And yung play this coming November 23 to December 1. We're finalizing kung saan, but it's definitely gonna be in Quezon City. Please check out the Choosing Facebook page, tsaka yung Facebook page ni Ice, yung Ice Higuera sa FB para makuha nyo yung dates for the play. Okay, thank you! Thank you! Yan. Okay, sana po nag-enjoy kayo. Panoorin nyo po ang Private Time with Ara sa One News. Wednesdays, 9 p.m. yan ng gabi.